Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Gusto ko lang ituloy yung mga konti pang komentaryo tungkol dito sa hinaharap na impeachment case ni BP Sara at yung tungkol na rin doon sa kanyang ama na si former President Digong Duterte. Ito kasing mga na-file na impeachment cases, dalawa na ito, at may nagsasabi pa na among the congressmen ay parang meron pang isang impeachment case na ipa-file, hopefully this week. So magiging tatlo. Hindi ko alam kung advantageous yan, kung makakabuti ba yan o makakasama doon sa mga nauna ng impeachment cases na na-file na ng mga progresibong grupo, itong Makabayan Group at saka iba pang civil society groups. Anyway, marami ang nagsasabi na may posibilidad na makalusot ito dito sa Kongreso. At ang alam ko, tinatrabaho na nga nila yung signatures na kailangan para doon sa 30% na number na kailangan nila, 30% total of signatures na kailangan nila para ito ay hindi na pagbotohan pa sa plenary at tuloy-tuloy nang idalhin sa Senado. Dahil nga ang isyung pinoproblema dito ng marami ay yung maiksi ng panahon na haharapin ng impeachment cases na to, lalo na at parating ang election, yung election sa May 2025 na karamihan o marami sa mga senators ay tumatakbo ulit for re-election. So may question dyan sa panahon kung kakayanin pa yung na matapos ang procedure na to na sa tamang panahon kung magkakaroon na ng campaign period. Ganon din dito sa mga congressmen. Of course, yung mga meron pang tinatapos na term dito, lahat yan ay tatakbo for re-election. So may question talaga dyan tungkol doon sa panahon dahil hahati ito, kukuha ito ng oras doon sa mga kakandidato na tatakbo for re-election. So ang major question nga dito, kaya bang i-shortcut? Gaya nung nangyari doon sa ginawa kay ERAP, time na na-impeach siya, ay nakakuha sila ng 30% na kailangang signatures dito sa lower house at yun nga ay nagkaroon ng maraming usapin pagdating sa Senado, pero just the same ay nagkaroon nga ng turn of events na napababa talaga si ERAP dahil doon sa siya na ay kusang bumaba ng Malacanang dahil nag-uumpisa na medyo magkagulo-gulo. Anyway, this early, pinapakita na ng ilang mga senador. Of course, lalo na yung talagang hantaran na mga allies ng mga Duterte, gaya nitong sila Bato de la Rosa, sila Jingo Estrada, sila Bongo, at yung iba pa na from the very beginning nagpapakita na naman talaga na kanilang pagkampi kay Duterte. Pero yung mga ibang hindi talaga 100% na mga talagang kakampi ni Duterte politically, ay marami-rami pa rin naman ito. Ang problema lang,
lalo na kung ito ay tumatakbo sa eleksyon at meron pang ibang personal reasons, siguro, actually, may mga nagbibilang na rito kung ilan yung sa ngayon na possible na hindi boboto para i-convict si Sara Duterte dito sa impeachment case na to ay marami-rami na kung paniniwalaan natin ang bilang nitong mga lumalabas sa media at nagbibilang. Meron lumalabas na 12 na sila, may 10 na kung tutuusin ay ang kailangan lang nila para hindi matuloy yung ang impeachment or ang conviction ay 1/3. 8 votes lang. So ngayon, yan ang malaking problema ng mga nag-file ng impeachment case dito kay VP Sara Duterte. Pero sa akin naman, whether yan ay makukonvict o hindi, para sa akin, the best na rin yan na matuloy ang pumasok man lang yan sa Senado at magkaroon ng paglilitis. Bakit kanyo? Dahil para kung itong mga senador na to ay talagang they're not voting for conviction, makita man lang nila kung gaano kagrabe at gaano kalala ang ginawa nitong si VP Sara sa kanyang budget. Mailabas lahat ng ebidensya. At ganoon na rin yung sinasabi ni former Senator Trillanes ay tungkol doon sa bank account. Dahil nga, pag nakasalang ka sa impeachment case, ikaw ay ini-impeach sa korte, according to him, which I also believe, na pwedeng ilabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte at ito ay exempted na sa bank secrecy law. So yan ang gusto ko mangyari. Whether ngayon pa lang nabibilang na nila na sila ay yung mananalo, yung kabilang kampo, yung against conviction, okay na rin sa akin yan. Kung hindi man sila makukonsensya sa grabing mga ebidensyang makikita nila, ilalabas sa publiko, ilalabas sa hearing, mailabas man lang ng mga prosecutors kung gaano kalala ang ginawa nitong si VP Sara Duterte. Although dito sa sa hearing sa Quadcom at yung mga naunang hearing pa sa ibang committee, lumalabas na rin yung mga problema at mga hindi maipaliwanag na paggastos ng budget ng Office of the Vice President, ganun na rin sa DepEd. So, dyan man lang malaman ng mga tao na talagang malaki ang problema na ginawa ni VP Sara sa pag-handle ng pera ng taong bayan. At malay natin, ang ibang senador nga dito ay ma-persuade at magbago ang isip pag nakita nila kung gaano katibay ang mga ebidensyang ilalabas. Lalong-lalo nga yung sinasabi ni Trillanes na pwedeng ilabas na yung bank accounts ng pamilya Duterte na according to him, galing sa drug lord. Isipin nyo na lang, mga senators, kung ito ay mailalabas at kakampihan nyo pa rin, anong klaseng mga public servants kayo? Anong klaseng mga senador kayo? Nasaan na yung pinanumpaan nyo na protektahan nyo ang Constitution at poprotektahan nyo ang mamamayang Pilipino? Pag nakita nyo na ganito kalaki ang problema ng mga Dutertes, yung pamilya Duterte, at yung problema ni Sara Duterte sa kanyang budget na hindi maipaliwanag,
Malay natin magbago isip nyo, mga senators. Pero sabi ko nga, whether magbabago ang isip nyo o hindi, the best na rin yan, mailahad sa publiko, maipakita sa buong bansa at ganoon din sa foreign media kung gaano kalaki ang problema sa pag-handle ng pera ni VP Sara Duterte. At alam nyo ba na yung mga acknowledgement receipts na pina-check ng Congress sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, lumalabas na out of 677 na acknowledgement receipts, sa ngayon, nasa 405 na ang napapatunayan na mga peke. Peke dahil hindi totoong mga tao. Ang mga pangalan ng tao doon ay non-existent, walang baptismal, walang marriage record, at wala ring death record. Kasi pati yung death, syempre, i-check mo na rin, baka namatay na. Pero talagang wala. Sipin nyo yung out of 677, 405 na ang papatunayan na peke, na non-existent yung mga tao. At hindi pa tapos ang PSA, tuloy-tuloy pa sila. Baka lumalabas yan yung 677, lahat yan ay peke or gawa-gawa lang. Ang hindi lang na ano pa rito, na pag-uusapan, for example, yung balance ng 677 na yan, assuming meron dyan lumabas na mga totoong pangalan, existing na names or existing human being, assuming may lumabas dyan, ang pag-uusapan pa rin dyan, yung bang mga tao na yan talaga naka-receive ng pera. So another issue yun. Maaring iba dyan totoong pangalan, pero totoo bang sila ang tumanggap ng pera? So yun yung mga magiging issue dyan, mga kapatid, mga kababayan. Ngayon, ang tanong ko, gaya na rin doon sa tanong ko sa nakaraan kong episode, ano bang meron dito sa pamilya Duterte, bakit hindi makapag-withdraw ng support ang mga maraming tao, marami nating kababayan? Although sa ngayon, wala namang naipapakita ng massive support ang pamilya na to. Napatunayan natin yan doon sa mga umpisa pa nga lang noong mga nakaraang panahon pa, nakaraang taon pa bago pa lang umuupo si PBBM, na ginagawa na nila ng issue. Marami na sila, hindi na nila tinatantanan si PBBM, bagong upo pa lang. So, ang tanong ko nga that time, bakit kaya? Ano bang intensyon? Ayun pala, dahil nga dito sa mga parating na kaso ng pamilya Duterte. At siguro lalong-lalo na yung kaso nila sa ICC. Kaya bagong upo pa lang si Bongbong Marcos that time, kabi-kabila ng pagtawag ng rally nitong sila Digong Duterte. Kabi-kabila kung saan silang probinsya pumupunta, umpisa yan sa Davao, pero mapapansin nyo na hindi na talaga ganun karami ang suporta nila. So doon pa lang, mapapansin nyo na hindi na rin ganun kalakas ang hatak ni Digong Duterte. Hanggang sa nagsawa sila ng kakatawag ng kanilang maisog rally na yan. Nagsawa na lang sila ng kakatawag ng maisog rally. Dahil ang pinakamalaki yata nila nagawa sa maisog rally na yan, one time nangyari yan sa parte ng Davao din. Pero parang Davao del Norte. Pero hindi rin ganun kalaki. Siguro mga 2,000-3,000. Hanggang dun lang. So ibig sabihin, ang laki ng ibinaba ng popularity, ng support ng mga taong bayan kay Digong Duterte. Samantalang, nung bumaba siya, ayon sa survey, ano pa siya, maganda pa ang kanyang
ang kanyang rating. At kung tutuusin, itong boto ni Sara Duterte nung tumakbo bilang Vice President na umabot ng 32 million. May imagine mo kung gaano rin kalaki ang support ng taong bayan. Pero bakit itong mga few days ago, yung mga panawagan nila ng rally, bukod pa dun sa mga rally na tinatawag nila Harry Roque, nung hindi pa nagtatago si Roque, ay hindi rin successful. Kung iisipin mo, very popular si Sara Duterte dahil doon sa 32 million niya na boto na nakuha noong eleksyon. So mga kapatid, mga kababayan, imagine niyo na despite yung pagkalaki-laking boto na nakuha ni Sara Duterte, bakit wala silang mahatak na tao ngayon? Pag tumatawag sila ng rally. Ako, meron akong naiisip na kasagutan dyan. Unang-una, yung pagbaba ng popularity ni Digong Duterte muna. Ang malaking humatak sa kanilang popularity dyan ay yung lumabas na mga investigasyon at mga lumalabas sa media tungkol sa EJK, yung extrajudicial killing. Yung kanyang war on drugs na pinapalakpakan ng mga taong bayan noong araw. Sabi nga ni Bongo, pati mga congressmen, pumapalakpak dyan. Pero, nung natauhan na ang taong bayan, akala kasi natin nung una, kwento-kwento lang yan eh. Pero ngayon, na lumalabas na totoo pala yan, at ang mga nabiktima dyan ay masang Pilipino. Mga masa po. So all over the country yan. Lalo na dito sa mga highly populated area ng mga cities. Diyan maraming namatay. Nasa report po yan ng pulis. Although karamihan nga dyan ay hindi ine-record. Pero mga opisyal na mismo nagsasabi, off the record, na aabot daw yan mga 30 mil. Off the record. Sinasabi ng mga opisyal yan. Yung report nila na 6,000 plus, yun yung nasa sa report ng mga pulis, yung mga may record. Pero, merong isang nilabas si Chel Jokno na report noon na nasa korte yata yan, o Supreme Court ba yan, kung saan niya nakuha yung record na yan, 20,000 plus. Isang accomplishment report ng gobyerno, umaabot ng 20,000 plus. Hindi ko lang maalala kung anong pangalan ng dokumento niya, pero it was a government report, sabi niya. Accomplishment nung previous dispensation o previous president na nag-report ng kanyang accomplishment about war on drugs. Nasa mga 20 mil daw ang nakalagay doon sa report na yan. Pero, yung isang opisyal na nakausap ko, off the record, sabi niya, hindi lang ganun yan. Aabot ng mga 30 plus yan. So, sila mismo naniniwala na 30 plus yan. Siguro nga, dahil alam din naman talaga nila. Kaya lang, hindi na pursue yung mga kaso na yan, hindi nalagyan ng proper documentation. So, anong sinasabi ko rito? Ang popularity ng mag-amang Duterte, number 1, hinatak yan pababa ng usapin tungkol sa EJK. Yan ang number 1 humila pababa sa kanilang popularity sapagkat karamihan ng biktima dyan ay mga kabilang sa masa. At yan, ilang taon na umiikot sa media yung balita. Karamihan masa.
So, bumagsak talaga yung popularity ni Digong Duterte tungkol diyan. Lalong-lalo na nung nagkaroon ng hearing sa Kongreso at mga naglabasan na yung pamilya ng mga naging biktima. So ayan ang nakikita kong dahilan bakit ganito na lang ang pagbagsak ng popularity ni Digong Duterte kasama na rin si Sara. Naapektuhan din si Sara Duterte dyan. Dyan sa problema sa EJK dahil nga doon sa mga nag-testify sa Kongreso na somehow sumasabit ang pangalan ni Sara Duterte nung mayor pa siya. Yan nabanggit ni Las Cañas, isang dating pulis na kasamahan o umamin na kasama siya dyan sa mga death squad ni Duterte na ngayon ay nagtatago nasa abroad. Pero isa yan sa mga resource person, isa yan sa mga witnesses na nag-testify o nagte-testify diyan sa ICC, International Criminal Court. So, hindi birong kaso yan dahil libo-libo nga ang pinatay. Buhay yan ng tao na nawala at mga masa yan. So, isa yan sa naghatak din pababa sa popularity ni Sara Duterte. At lalo na nga nung lumabas na itong iskandalo tungkol dito sa kanyang budget sa DepEd at sa Office of the Vice President. Na kahit anong pilit ng mga congressmen ay hindi sumasagot ng matino. Hindi talaga nagkaroon ng substantial na mga paliwanag ang Office of the Vice President. Ganun na rin yung kanyang mga tauhan. Yun nga, nagkaroon ng mga, lahat nga halos lahat nagkakasakit. Dahil sa, understandably, mahirap talagang sumagot doon sa Kongreso kung hindi mo sasabihin lahat ng totoo at magsisinungaling ka doon, magkakasabit-sabit ka ron. Aabutin ka talaga ng nervyos. Pagka iba-ibang tao magtatanong sa iyo, iba-ibang personalidad, iba-ibang congressmen, iba-ibang pinanggagalingan ng tanong, nakaka-nervyos yan. At paulit-ulit tatanungin ka tungkol sa mga issue na hindi nyo mapaliwanag. So, yun nga, yung disbursement officer, yung kanyang chief of staff, ito nagkaroon talaga ng mga problema na sa kanilang health at na mga itinakbo sa ospital. At yun nga, mahabang kwento yan pero hindi yan pagtutuunan natin ng usapan na to. Ang gusto ko lang sabihin dito, nagtataka ako bakit pati itong mga politicians na iba, mga senador, ganun na lang ang pagsuporta pa sa mga Duterte samantalang ganito na kagrabe ang mga lumalabas na ebidensya, ganito na kagrabe yung mga issue na hinaharap ng pamilya na to, and yet, ang mga senador na to, ang ibang mga politicians na to, ay ganun na lang ang pagsuporta. Mga public servants po kayo. Sana pro-people kayo. Sana pro-constitution kayo. Pag may mali, huwag niyong kampihan. Kung may mali, litisin po natin ang tama. Willing naman ang Kongreso na dumaan sa tamang proseso sa paglilitis dyan sa Senado. Kaya lang, ngayon pa lang, lumilitaw na yung pagiging bias ng mga senador na to. Ngayon pa lang, paparamdam na sila na hindi sila boboto for conviction of Sara Duterte. Kaya nga yan po ang masakit na katotohanan dito sa bansa natin. Personality po ang tinitingnan. Hindi po sila tumitingin sa katotohanan. Masaklap po yan. Dahil sa hinaba-haba ng panahon ng uri ng politics dito sa Pilipinas, mukhang hindi na mababago ang ganyang klaseng takbo ng politika na kampi-kampihan. Whether tama o mali, basta kakasama mo, basta kaibigan mo, ay kakampihan mo. I'm still hoping, I'm still praying na magbago ang isip ng mga senador na to na ngayon pa lang
nagbibilang na sila ng kakampi nila na hindi boboto for the conviction of VP Sara. Tingnan niyo po maigi ang mga ebidensya. Bakit po ba loyal kayo sa pamilya na yan, na sangkaterba ang hinaharap na kaso na hindi biro, hindi magagaang na kaso. Lahat ng kasong hinaharap nila puro ano yan, violation ng Constitution, violation ng human rights. Malaking paggasta na hindi ba ipaliwanag. Libo-libong pinatay. Bakit ang mga senador na to ang kakapal ng mukha at ayaw magbago ng pag-iisip? Ngayon pa lang nagbibilang na sila na boboto para i-acquit si Sara Duterte. Nasaan na lang ang inyong malasakit sa taong bayan, malasakit sa konstitusyon, malasakit sa batas? Nasaan ang pagtingin nyo sa tamang batas? Personality pa rin ang tinitignan nyo. Nakakalungkot po mga kababayan na ganyang klaseng mga politiko meron tayo. To think na ang mga yan ay ginagastosan ng mamamayang Pilipino. Nakakalungkot. Anyway, magdasal pa rin tayo mga kababayan, mga kapatid, na sana matauhan ang mga senador na to at iba pang mga politicians, mga tao na hanggang ngayon ay suportado ang pamilya Duterte. Hanggang dyan lang po muna mga kababayan, mga kapatid. Thank you so much for being with me today. Sana doon sa mga bago lang na nakakabisita dito sa aking channel, please subscribe and kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at kindly share this vlog para marami makaalam at makarinig ng ating pinag-usapan na malaking issue dito sa ating channel. Thank you so much at magkita-kita po tayong muli.